Eto na nga ang first international trip naming buong pamilya. Bago nga kami umalis, pinaayos ko muna kay ate tong kilay ko na dumobli-dobli na. Kumayak na nga ako at eto ang ating airport outfit. Comfy coordinates lang na jacket at skirts. Naka-matchy-matchy nga pala kaming 5 na color gray. Para sa shoes naman ay NB530 ang napili ko dahil goods na goods daw sa mahabang lakarin. 1 AM kami umalis ng Bulacan at mga 2:30 AM kami nakarating ng Clark Airport. Nakatulog na nga pala ang mga bata sa bahay at biyahe kaya pagdating namin dito ay mga buhay na buhay ang energy. 4 days lang naman kami sa ibang bansa pero yung dala-dala namin ay pang isang buwan na. Sila nanay at tatay nga pala ang nagatid sa amin dito at mukhang mangiyak-ngiyak pa nga. Charot. Eto kasi yung first time nilang mawawalay sa mga apo nila ng malayo. Pagpasok namin ng airport ay halos wala pang katao-tao kaya napakabilis talaga ng naging process namin. Nag-online check din naman na kami pero dito ay nag-avail pa kami ng isang 20 kilos check-in baggage. Sa immigration naman, ang mga tinanong lang sa amin ay kung kailan ang balik at hinanap lang yung mga hotel bookings tapos tatak na ng passport. Papunta ng boarding gate namin, buti at meron namang ganitong shuttle dahil Diyos ko, napakalayo at napakahabang lakarin talaga. At eto na nga, Hong Kong nga ang aming first international trip at 7 AM ang flight namin. First time makasakay ng airplane ng mga bata, first international trip namin ng mga bata at eto din ang first trip ni Daddy na bakasyon talaga ang pakay. Matagal-tagal pa nga kami maghihintay kaya eto at inayos na ni Daddy tong stroller at inaantok na ulit si Just Just. Eto nga palang stroller ay free of charge naman sa pag-check-in. I-check-in na lang namin siya kapag ka magbo-boarding na. Natulog na din sila Daddy at Gio sa may upuan, si Jello naman ay nakatulog na din sa akin. Lumakad na nga din muna ako dito sa mga stalls para maghanap ng money changer. Buti na lang ay may open naman kaya nagpapalit na ako. 8.2 ang palitan dito ng Hong Kong dollars at etong pinalit ko ay nasa 32,800 pesos or 4,000 HKD. Sobrang ganda ng Clark International Airport. Napakalaki, napakalinis at hindi talaga crowded. Pagbalik ko dito sa upuan ay nagising na din ang magdaddy pero si Just tulog na tulog pa. Nag-announce nga din ng free check-in kaya binigay na din namin tong isa naming hand carry. Paggising nga ni Just ay may lumapit sa amin at nakakilala sa kanya. Hello nga po pala kila kuya at ate. Pasensya na po at wala pa sa mudang bata dahil kakagising lang. Nagsisimula na ding magpapila para sa boarding kaya finold na din ni daddy tong stroller para isurrender na. At eto na talaga. Sobrang excited naming lahat talaga dito. Ramdam na ramdam talaga namin yung saya, excitement at the same time ay kaba din. May tig-iisa nga pala kaming hand carry para sa mga gamit namin. Sila Gio at Just ay merong neck pillow, earmuffs, travel book at food sa bag nila. Pagpasok namin ay nilaro-laro si Jello ng mga FA kaya ayan, iyak ang bata. Medyo nangingilala pa kasi talaga si Jello. Nag-pre-book nga din pala kami ng seats namin para sure na sure talagang magkakatabi. Ang seat arrangement nga namin ay kaming mga bata ang magkakatabi at si daddy ay nasa kabila sa may aisle na side. Sobrang smooth lang din ang naging flight namin at wala namang minuriyot na bata. Si Jello ay may mga konting iyak pero hindi naman sobra. Si Just naman ay busy sa kanyang travel busy book at kumain. Ang kuya naman ay bago pa man mag-take off nakatulog na. Inaasar pa nga ng daddy si Gio na hahawakan daw ang kamay at baka daw kinakabahan. Si Gio kasi talaga yung pinaka-excited sumakay ng airplane pero siya din tulog talaga agad bago pa man makalipad. Hindi na nga pala namin naisot kay Jello yung earmuffs niya dahil mas naiinis pa siya. Sa pag-take off medyo nakikiramdam ata si Just kaya ganyan kaseryoso. Madami nga din palang nagtatanong kung DIY daw ba kami or naka-travel agency. Para sa aming first international trip, pinili talaga namin mag-travel agency. Hindi magiging posible tong trip namin kung hindi dahil sa Destino Travel and Tours. Talagang todo asikaso sila sa akin kahit medyo rush at ang dami naming demands. Sa kanila kami nag-book ng aming Hong Kong package. From flight, accommodations, attractions, at services kaya wala na kaming inalala pa. Less hassle talaga lalo na sa amin na 3 kids ang kasama. Napakasaya ng mommy heart ko talaga dito lalo na nitong naglalaro si Jello sa bintana. Nag-book nga din pala kami ng meals on board para makapag-breakfast. Kahit nga pala yung mga ganitong add-ons, Destino Travel and Tours na din ang nag-asikaso. Travel tax din namin ay kasama na sa package nila kaya hindi na din kami nagbayad sa airport. Talagang wala na akong inisip at inayos pa. Tipong sasakay na lang. Madami silang available package sa iba't ibang destinations at affordable lang. Pagkatapos
Pagkatapos namin mag-breakfast, tulog na yung tatlong bata. At sakto lang yung gising nila nung bago mag-landing. 1 hour and 30 minutes nga lang pala ang biyahe from Philippines to Hong Kong, kaya sakto lang sa isang tulog nila. Grabe yung fog dito sa Hong Kong. Winter pa kasi itong punta namin at malamig pa daw talaga. Gising na nga ang mga bagets at excited na talaga sila. Pero kahit kami talaga ni Daddy sobrang saya at excited. Ang saya-saya naming makita yung mga bata na masaya. Nakakawala ng pagod yung mga ngiti at tawa nila. Paglabas pa nga lang tuwang-tuwa na dito sa Walkalator, kaya ayan at itatry pa daw nila. Kahit nga dito sa mga restroom nila, amaze na amaze sila Gio at Chas. Wala pala kaming kahit isang family picture sa airport sa Philippines at dito sa HK. Kaya eto na lang video para sa aming family airport outfit. Diretso na nga pala kami nito sa HK Immigration at saglit lang din. Sa priority na kami pinapila dahil may mga kasamang bata. Wala din masyadong tinanong lang kami kung kaano-ano yung mga bata at full names nila. Kinuha na din namin tong tatlong luggage namin at etong isang duffel bag at etong stroller namin. Inassemble na din ni Daddy at ikinabit na din tong yo-yo board. Eto nga palang stroller ng Baby Zen at board ay nirent lang namin sa Travels Essentials PH. Sobrang worth it ng pag-rent namin dito. Ganito yung setup namin dito sa may airport. Si Jello nasa carrier, kuya at ate nasa stroller, habang si Daddy tulak-tulak naman yung mga gamit namin. Sa paglabas nga pala namin ng airport ay may binigay naman si Miss Aiza ng Destino Travel and Tours ng instructions kung saan kami pupunta. Bali dito kami sa group pickup area Bay 6 para sa shuttle service. Binigay na din sa amin dito yung mga tickets namin sa hotels, attractions at bumili na din kami ng eSIM. Dito na kami sa agent bumili for 1,000 pesos. Palabas na kami nito ng city at papunta na sa bus na sasakyan namin papunta ng hotel. Etong shuttle service namin sa airport ay kasama na din sa package namin sa Destino Travel and Tours. May mga kasabay kami dito pero kukonti lang. First time makasakay ng bus ng mga bata at dito pa talaga sa Hong Kong. Papunta na nga kami sa hotel namin at hanggang dito na lang muna. See you sa mga susunod pa na Hong Kong vlogs! Ginaya ko na yung mga isusuot namin papunta ng Disneyland at ngayon nga puro Mickey Minnie Mouse outfits kami. Hanggang gabi na namin isusuot to kaya magsusuot na din kami ng mga heat tech para sa lamig. Yung lamig daw kasi dumodoble kapag kagabi na. Eto na nga ang aming family outfits at napaka-cute. 3 PM talaga ang plano namin na balik sa park pero mga 4:30 na ata kami nakaalis. Eto yung isa sa hindi talaga kaya kapag may mga batang kasama sa trip, yun ay ang magmadali. Hinayaan muna din kasi namin silang makapagpahinga kahit saglit dahil nga mga pagod pa sa flight. Dito nga namin naisip yung unang-una naming mali na ginawa sa trip namin na to. Dapat pala talaga yung araw ng flight namin flight lang talaga. Yung tipong wala na kayo bang gagawin ng araw na yun at pahinga lang talaga sa hotel. Pero eto na nga. Naitawid naman namin kahit papaano. Nag-book nga pala kami ng photographer dito sa Disneyland para naman magkaroon kami ng mga perfect pictures. Pinoy nga pala si Kuya Bray pero dito na siya nakatira sa Hong Kong. At hindi naman nakakasisi ang pag-avail namin ng package na dahil ang gaganda ng kuha. Para sa rates niya, ilalagay ko na lang yung FB niya para kayo na ang mag-inquire. Bago kami pumasok ng park, nagstay muna kami dito sa may arc para naman makakuha ng mga konting videos. Tignan nyo naman kung gaano kasaya ang mga bata. Unang araw pa nga lang namin, sulit na namin tong stroller plus board na nirent namin sa Travels Essentials PH. Re-entry na nga lang pala kami ngayong araw kaya scan at checking na lang ang ginawa sa entrance. Mga nasa 5:30 PM pa lang nito pero nagsisimula nang magsiabang ang mga tao dito para sa Momentus. Talagang nagse-secure na agad sila ng mga pwesto. Sabi ko naman sa inyo, pagod pa talaga ang mga bagets at eto nga si Jello ay nakatulog na ulit habang nakapila sila Daddy at Chio. Sakto nga yung pagliko namin dito sa Tomorrowland dahil pa-cut off na yung pila kay Doctor Strange. Sobrang excited si Gio dito nung nakita niya yan kaya tinakbo talaga namin. Time to time nga merong Avenger na magstay dito sa may stage at pwedeng pumila para makapagpa-picture at small talks. Kinuha ko na nga din pala yung snacks na kasama sa 3-in-1 meal coupon na in-avail ko at etong ang popcorn ang napili namin. Yun nga lamang hindi nagustuhan ng aming baby girl. Next naman naming pinuntahan ay etong Iron Man experience. Walang pila kaya dire-diretso lang. Sila Daddy at Gio lang ang pumasok dito dahil hindi pa pwede sila Just at Jello. 102 centimeters kasi ang pwedeng height kaya naiwan na lang kami sa labas. Pagpasok nila dito, ang bumungad parang hall siya ng mga gamit na may kinalaman kay Iron Man. At syempre, nakita din nila dito yung suit ni Iron Man. Bago sila makapasok sa mismong area, kumuha na sila ng glasses na isusuot nila. Dito nga nakalimutan pa ng magdaddy yung salamin nilang dalawa dahil pinapatong lang daw kung saan. Enjoy na enjoy ang
mag-daddy dito dahil para ka daw talagang nandun mismo sa screen. Hindi lang pang bata dahil kahit matanda ay mag-e-enjoy. Kung fan ka talaga ng Marvel ay talagang magugustuhan mo to. Si Gio ay mahilig talaga sa Marvel kaya enjoy na enjoy siya. Paglabas niya nga todo kwento talaga siya sa amin. Pagkatapos nga nilang sumakay ay naghanap na din kami ng kakainan para sa dinner. Ang mga oras nga na yan ay medyo sinusumpong na si Just. Sobrang saglit lang kasi yung naging tulog niya ng tanghali. Dito na nga kami sa Royal Banquet Hall nagpunta dahil madaming choices. Sila Daddy, Gio at Just humanap na ng pwesto namin at kami naman ni Jello ang umorder ng pagkain. Antok na din si Just kaya pag pwesto nila ay nakatulog na din daw agad. Dito nga pala ako sa international umorder dahil dito may rice meal. Yung kids meal ay meatballs, corn rice, may veggies at meron pang sweets na kasama. Eto namang sa amin ni Daddy ay baked pork chop. Yung lasa nitong pagkain namin ay lasang-lasa na kamatis. Hindi ako mahilig sa kamatis kaya hindi ko gusto yung lasa. Pero in fairness talaga dahil napakalaki ng servings nila. Mahilig si Gio sa kamatis kaya nakipagpalit siya sa akin. Okay naman pero mas gusto ko pa din yung sa una naming kinain. Late na kami natapos kumain dahil Diyos ko. Nagsabay ng muryat sila Just at Jello. Tapos nagsasarado pala yung ibang daan kapag gabi na kaya iikot talaga ng malayo papunta sa harap ng castle. Kaya talagang tumatakbo kami para naman kahit papaano ay makita namin at mapanood ang Momentus. Sa dulo na kami nakakuha ng pwesto dahil puno na talaga. Pero grabe pala talaga no, iba pala yung feeling kapag ikaw na yung mismong makakapanood nito. Talagang yung saya ay nag-uumapaw. Malayo kami pero enjoy na enjoy sila Gio at Jello. Amazed na amazed talaga sila. Si Just ay hindi nanood niyan at sinusumpong pa din. Sabi naman namin ay babawi na lang kami bukas dahil babalik pa naman kami dito. Pero grabe, napakaganda talaga ng Momentus. After ng Momentus, balik na kami sa hotel. Etong first day namin ng Disneyland, sa totoo lang ay hindi namin na-maximize. Dapat talaga dito ay whole day para madaming rides na masasakyan. Pero masayang-masaya na kami dahil nag-enjoy naman sila at naitawid namin ni Daddy ang first day ng hindi nag-aaway. Charot. Pagbalik namin ng hotel ay ganun lang ulit. Lakad papunta sa bus area at sakay ng shuttle papuntang hotel. Pagod pa din talaga kaming lahat kaya kailangan ng magpahinga para bukas.